Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Ito, paigtingin po ng PCSO ang kanilang pagbibigay po ng serbisyo. Ito ay sa tulong na rin po na pinalakas nilang Lotto Games na kung saan may mga ilan dapat pong abangan. May dapat pong abangan ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi po sa maging ibang bansa. Ito, kaugnay po nito ating makakapanayan po si PCSO Chairman Felix Reyes. At magandang hapon po, Chairman. Marami po mga bagong aabangan ng ating mga Lotto players. Pakisure naman po sa ating mga kababayan at may kaugnay po dun sa programa po ng PCSO po, Chairman. Magandang hapon din ka, Rex, at sa iyong napakaraming taga-subaybay niyong palatuntunan. Tunay nga po na marami po silang aabangan para po dito sa remaining months of this year at saka po sa mga darating na taon. Ano? Una na nga po dyan yung aming pong iLotto. At ito naman po ay yung pong aming memorandum of agreement sa dati pong provider. Ito naman po ay sinang-ayunanan ng ating pong Office of Government Corporate Council or OGCC na above board. At meron na rin po kaming winning bidder. At hopefully po ay ito po ay masimula na officially by the month of July. Tama nga po na ang ating pong mga kapatid na OFW ay pwede na rin pong tumaya rito as long as meron po silang SIM na registered po dito sa Pilipinas at meron po silang GCash. So makakataya na po sila doon. At yun nga po ay mayroon din po kaming ilulunsad na isang bagong variant ng Lotto, yung pong Lotto Bilyonaryo, na kung saan po ang initial pot po nito ay magsisimula po sa 1 billion pesos at ito po ay mararagdagan pa oras na wala pong nananalo sa taya pong 100 pesos po. Yan po ang kaabang-abang po na kanilang matutunghayan sa mga darating pong panahon at ganun din po ay tumatanggap na rin po kami ng mga new games. Tama pa. Opo, at yan naman po ay umasa po kayo na yan po ay gusto namin yung simple na magugustuhan ng ating mga bettors. At umasa naman po kayo na sa inyong pagtangkilik sa amin pong mga produktong ito ay ang ibig sabihin ho nito ay madadagdagan ho ang serbisyong medikal at yung ibang serbisyo na isinasagawa na ng aming pong ahensya. Apo, at ito pong iLotto, Chairman, paano po ba ito mag-work at paano po lalong makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na ho yung mga kasulok-sulukan ng mga probinsya na inaabot po ng tulong ng PCSO, Chairman? Ito pong iLotto ay magre-register po kayo through your cellphone at mangyari po lamang na abangan ninyo ang aming pong announcement kung paano mag-register sa tuwing nagdodro po ng Lotto alas 2 ng hapon, alas 5 ng hapon at alas 9 po ng gabi. Yan po ay kanila pong matutunghayan ang malinaw na pagbibigay namin ng instruction on how to register sa iLotto po. Apo, at kung sakali po ma-approvean ito, Chairman, at paano po makakataya? Halimbawa, yung mga OFW na nais din po tumaya, Chairman. Yun nga po, basta mayroon po silang SIM na registered po dito sa Pilipinas at may laman po yung kanilang wallet through the GCash or other accredited payment gateway. Apo, at kailan po ang target date nito? Kumbaga para mailunsad yung programa ho ng PCSO, Chairman?
Actually, katatapos lang noong aming test run period at yun nga sabi ko, officially ay masisimula na ito at ongoing na naman actually ito, pero siguro nga ay baka officially we will start this iLotto through the web application betting platform by the month of July. Apo, at Chairman, siguro dun po sa pagre-register po nito sa iLotto, paano po natin masisiguro na above 18 years old na nais pong sumali, Chairman? Naku, napakahigpit po. Kung inyo pong matutunghayan, dun po nga po sa announcement, ay yun ho, yung KYC na ating naririnig o know your client. Meron hong kinakailangan ng picture ninyo, meron pang valid government ID, medyo may kahigpitan ho. Kaya ho, yun naman ho ay aming sinagawa para matiyak ho natin na talagang ang pwede lamang hong tumaya ay yung atin hong mga kababayan na higit 18 taon. Nandun po yung talagang pinaka-mandato ng PCSO. At Chairman, meron din po kayong nakatakdang ilunsad naman sa darating po na Oktubre. At ano naman po ito po ba yung Lotto Bilyonaryo? Yan nga po, tama po kayo. At ito ho ay isang variant ho ng Lotto kung saan ho pag pinalad ho ang ating bettor ay mananalo ho sila ng initial pot of 1 billion pesos sa taya nga pong 100 pesos. Apa. At umaaso po kami na ito ay lubos na tangkilikin ng ating mga mamamayan sapagkat mangangahulugan po na madadagdagan ang revenue ng PCSO. Apo, at paano naman po matitiyak kumbaga yung transparency ng inyong programa dyan po sa PCSO? Ang lahat ho ng amin hong magiging programa or kung ano man po ang magiging betting platform ay amin na rin hong napagpasiyahan na para maging transparent po at talagang sigurado po na wala pong dayaan o wala hong nakawan na mangyayari ay napagpasiyahan na rin ho ng amin hong tatalakayin pa sa board na kukuha ho kami ng tinatawag na third-party audit na ang magiging tungkulin ho nito ay siya ho ang magpipicture out o malalaman ho nila lahat kung ano ho ang aktibidades na ginagawa ho ng mga provider po. Matitiyak ho natin na talagang kung sinabing may tumama, ay totoo yun. At kung sinabing wala, ay totoo rin ho yun. At kung sinabing isa, dalawa o tatlo ang tumama, ay yun ho ay talagang magagarantiyan ho ng kukunin nating external audit na yun po ay ang totoong nangyari. Papo, alam naman po natin na talagang maraming mga kababayan po natin na umaasa. Sabi ko nga dito sa programa, pag ikay tumataya sa lahat ng palaro ng PCSO, kasama na rin po tayo doon po sa mga nakakatulong sa humihingi po ng tulong dyan po sa PCSO. At alam naman po natin lahat, Chairman, hindi lamang po sa patayaan ng Lotto, may mga mission din po o yung mandato ang ahensya na tumulong doon po sa medical assistant, doon po sa ating mga kababayan, Chairman, na marami po nagtatanong. Teka, paano ho ba kami makaka-avail ng medical assistant dyan po sa inyong ahensya? At ano po yung mga sakop ng pagbibigay ng inyong medical assistant, Chairman? Yan nga po, ay kami po ay nagbibigay ng financial assistance doon po sa mga taong naka-confine, yung po nangangailangan po ng chemotherapy, dialysis, yung po mga maintenance na gamot. At yun nga po ay binabalak naming i-relaunch po yung Malasakit Center. Sapagkat ang Malasakit Center po, yan po ay funded ng PCSO. Ang mga tao pong gumagana po diyan ay nagpapasweldo po ay PCSO. So amin pong pilit na o gagawin na i-relaunch ito upang lalo pa nating mapalawak ang coverage nito at upang lalo pa nating mailapit sa ating pong mamamayan at marahil po ay gagamitin na natin online. Oho, at siguro ay pag ito'y naging online na ay siguro talagang buong isang linggo, kahit araw ng Sabado at Linggo ay sila ay pwedeng dumulog sa aming ahensya para humingi po ng tulong. At yan nga po ay ang sabi ko sa aking mga kasamahan dito ay let's try to revisit yung ating mga requirement at kung pwedeng lalo pa nating mapasimple. At ganun din ay meron kaming balakin na halimbawang yung kung may database yung ating pong mga mamamayan nakasapi po ng 4 piece
Alam naman ho natin na mga yun ay talagang mahihirap. So yung po mga requirement na tulad ng mga certificate of indigency, marahil ay hindi na po natin i-require sa kanila. Kung sila ay mga member ng Porpis. Opo, napakalaking tulong po niyan kasi dyan po nagkakaproblema. Minsan pupunta pa doon sa kanilang barangay, kukuha ng barang indigency para maging requirements doon sa medical assistant ng PCSO. Maraming matutuwa dito, Chairman, sa pinag-uusapan po natin, particular po doon sa humingi ng tulong. Kagaya po doon sa one-stop shop, na ando na po yung isang table office ng PCSO para magbigay na asiste doon po sa mga guaranteed letter po, Chairman. Totoo po yun. At nabanggit nyo na rin po ang guarantee letter. Kinausap ko na rin po ang aming GM. Sabi ko siguro makipag-ugnayan tayo sa Secretary ng DOH upang ang halos lahat ng mga pribadong hospital ay lubos nilang kilalanin yung aming guarantee letter sapagkat may nakakarating na balita kami sa amin na mayroong mga ospital na hindi kinikilala yung guarantee letter. At siguro ay amin na rin pag-aaralan na yung madali na rin naman tayo mag-transmit ng pera. So kung mayroon yung mga pribadong hospital ay mayroon din kakayanan yung mga telegraphic transfer o ayan dulot na ng mga modernong teknolohiya ng pagpapadala ng pera. Yan po ay amin na rin pong inaaral. Apo, at kami mismo, ang programa po namin, kumbaga makikipagtulungan sa lahat po ng programa po ng PCSO. Chairman, baka meron po kayo mensahe sa ating mga nakikinig na mapabilis ang proseso sa paghingi ng tulong ng ating kababayan sa PCSO. Mensahe po sa publiko, Chairman. Maraming salamat muli ka Rex at sana yun din mga kababayan natin na dudulog sa inyong palatuntunan paghingi ng tulong ay kaagad po nyo iparating sa amin. At ayan nga po ay ang aming po mga branch office ay lagi din pong bukas sa mga nais pong tayo nga po ay pipilitin namin na lalo pang mapalawak at maabot ng tulong lalong higit yung ating mga kababayan na nasa liblib, nasa malalayong lugar na alaman naman natin na lalong higit na nangangailangan ng tulong pinansyal para po sa kanilang mga kalusugan. Ano po? Umasa po kayo na ang PCSO po ay nandito upang laging tutulong sa inyo at yan naman po ang aming mandato. So umasa po kayo na kami po ay tutugon sa aming pong mandato. Maraming salamat po. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni PCSO Chairman Felix Reyes. Nako, napakarami pong programa. Ang sabi ko nga sa inyo, abangan nyo sa PCSO. Kagaya ho doon sa Lotto. Kumbaga doon po sa pagre-register po, yun pong para masiguro po yung above 18 years old ay yung makakasali. Kumbaga talagang napakahigpit. Kailangan po ng valid ID. Siguro para mas malaki ho yung magiging revenue ng PCSO kasi yan naman po binabalik pong tulong po yan. Halimbawa nagpunta ka ho sa opisina po ni Mayor, sa opisina po ni Governor. Tapos meron pong hindi ho makabayad po dun sa hospital bill, siyempre magre-request po sila ng guaranteed letter, yan naman po ay popondoan po ng government. At ipapadala po yan sa opisina po ng PCSO at yan naman po ang mandato ng bagong upo ng chairman ng PCSO, abay mapabilis yung proseso doon po sa paghingi po ng tulong. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target on Air.
nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.